Para sa mga nag-aabang sa matinding revamp na gagawin ng Magnolia Hotshots, sa katunayan, ginagawa na po nila. May mga tinanggal nung huling buwan, may tinanggal din recently. At kung hindi nyo pa alam, si Jackson Corpus po ang latest manok na tinanggal. Wala nang chicken feeds kaya iniwan. May dalawang rookies naman po ang nadagdag na nakapag-sign na sa Magnolia Hotshots. Ating nga alamin pa dito kung sino-sino ang matatanggal pa at sino-sino ang madadagdag. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga TikTokers ko dyan, punta ka sa profile ko, click mo lang showcase at baka may magustuhan ka. Unang natanggal po sa Magnolia Hotshots, syempre, si Gio, lalo nung huling buwan pa yun, diba? Tinanggal siya dahil di ko alam kung anong nakain ng Magnolia, baka masyado lang silang naliliitan. Pangalawa po sa natanggal, si Abot Ratter na last month din po nangyari. Sa buong buhay ng career ni Abot Ratter, puro trade at free agency lang lagi niyang natatamasa sa PBA. Palipat-lipat lagi ng teams kaya walang stable at solid na pundasyon ng performances niya. Pangatlo, sa mga natanggalan, actually, recently ang nangyari, si Jackson Corpus. Ilang linggo ko na bang sinasabi sa inyo to na yung laging ino-offer sa trade package ay si Jackson Corpus. Ngayon walang may gustong kumuha sa kanya kaya kusa na lang binitawan. Ganun kasaklap. Sa pagkakaalam ko, 5 seasons lang siya dito sa Magnolia. Ang 35-year-old na ito ay unti-unti nang binabasa ng Magnolia yung galawan niya na nangihina na. May mga players kasi na madaling sumakay sa tinatawag na lumilipas na panahon. Noong napansin ito ng Magnolia, agad namang binitawan na siya na naglalaro na lamang sa 6 points per game ang stats. Ngayon, sino-sino ang mga nadagdag? Syempre, una yung rookie nila na si Jerome Lastimosa, nakakasign lang sa kanila. Itong si Lastimosa, napaka-athletic ho. Tsaka tanaw na talaga ng Magnolia yung mga ganyang estilo sa court. Isang magaling na playmaker gaya ng ibang guard sa PBA, magaling din sa hustle. Disadvantage lang sa kanya since no sa Adamson pa to, masyado na talagang injury prone, yun lang. Pangalawa, sa mga nakapag-sign na, si Peter Alfaro, isang rookie na nakuha nila mula sa Terra Firma. Nagkaroon ng issue to. Ang pagkuha nila, naanyay nakuha na walang kapalit. Itong si Peter Alfaro, parang wala namang pinagkaiba ang galawan sa ibang guards na nakikita natin. Sa palagay ko nga, mas magagamit pa nila si Jerome kaysa kay Alfaro. Simple lang gumalaw pero effective naman. Ngayon naman dito tayo sa mga posibleng matatanggal base sa mga reports na aking natanggap. Although unconfirmed pero yung iba nagkakatotoo. Posibleng matanggal po ay si Paulie. Halos hindi na rin napapakinabangan ng lubos si Paulie dahil sa matakaw na katawan sa injuries. Sabi kasi nila nagmamagic daw ang kanyang katawan tuwing finals. Kasi alam niya na yung controversial daw na sakit na lumalabas lang tuwing playoffs. Pangalawa, sa posibleng matatanggal si Calvin Abueva. Balita ko, in-offer daw to sa Converge dahil kay Delta Pineda. Pero sa ngayon, wala pang official na trade deal tungkol dito. Tsaka kulang pa rin sila sa big man. Ang lagi kasing kinukuha ni coach, yung mga gwardya. Tapos ay pinalit kay Gio, halos wala lang pinagkaiba sa kanya. Pangatlong posibleng matanggal si Jerick Ahanmisi. Para sa akin, huwag kayong magagalit ha. Si Jerick medyo overrated. Na-hype siya dahil sa kapatid niya. Pero sa performance niya sa PBA.ph, nagka-average lamang ng 5 points per game. Hindi ko rin masasabi kung good siya sa depensa kasi pinalalaro lang siya ng 15 minutes playing time. Pinakahuling posibleng matanggal si Jed Mendoza na isang promising shooter na nadiskubre sa PBA on tour. Para sa lahat ng Magnolia fans, ito ang tanong natin. Nasisiyahan ba kayo sa ginagawang revamping ngayon ng Magnolia Hotshots? Tamang players ba ang mga tinanggal at tamang players din ba ang mga nadagdag? Sa lahat ng mga selections na ginagawa, 60% doon mula kay Coach Chito Victolero. Kayo na ang bahalang humusga.